Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Sa Manila na dito ba? Dito pa rin. Secret lang doon sa ano. Malalaman nyo rin yan soon. Yes. What about yung interior? Like, ano yung theme? Like, yung everything ambience? is Italian. Okay. And disclaimer, everything came from hard-earned money and clean money. So, hindi tayo sasabit dyan. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng panibagong update na naman po kina Maine Polcarson, Alden Richards, ang pinaka-latest na si Congressman Aljo, na kung saan tayo na naman po ang may kasalanan. Ulitin ko lang po, remind ko lang po, mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, kung channel lang po ni Mr. Destiny ang pag-uusapan natin, abay maraming tumatangkilid po sa atin. Dahil lahat naman po ng sinasabi natin ay umaayon naman po talaga sa social media. Well, umpisa na po natin. Ito na naman po tayo. Ito na naman po yung video ni Alden Richards na kung saan maraming kritiko na naman po ang nagre-react. Maraming kritiko na naman po ang mga nagko-komento, mga kaaldab, na ayan na naman si Alden Richards may pasaring na naman. At ang pasaring na daw yan ay kay Congressman Arjo. Medyo, bakit nga po ba laging binabanatan? O bakit lagi nga po ba si Congressman Arjo ang napag-iinitan? Marami naman daw pong mga kumbaga, ibig kong sabihin, marami naman daw pong mga flood control o mga anong nasa dulo ng dila natin, mga kaaldab, di ko masabi. Kongresista ang nabanggit. Bakit si Alden Richards lang ang binabatikos? Bakit si Alden Richards lang po ang sinasabing, kumbaga, laging nagbibigay ng mga ganitong komento? Ang pinupunto ko kay Congressman Arjo, galit na galit daw po si Alden Richards dahil lahat daw po ng pasarin niya kay Congressman Arjo. Ito yung gawa-gawa lang po nila, pero gaya nga po na sinabi natin, kumbaga may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Di po ba? Depende na lang po sa tao kung ano yung sasabihin nila. Depende na lang po sa mga netizen kung sino yung paniniwalaan nila. Kasi sa akin, mga kaaldab, kung ano lang naman po yung mga pinag-uusapan, pinagpepestahan, yun lang naman po yung lagi kong sinasabi. At yun lang naman po yung lagi kong ina-update. Depende na lang po yan sa mga magpapaliwanag. Depende na lang po yan sa mga taong hindi alam yung sinasabi ko, hindi alam yung pinupunto ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kaaldab, matalino po si Alden. Alam niya kung ano yung sasabihin niya. Alam niya kung papaano i-handle ang isang sitwasyon. Alam niya na talagang maraming babatikos sa kanya. Hindi po ba? The real talk, mga kaaldab. Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga point na hindi nyo alam yung mga nagaganap at nangyayari. May mga punto na talagang lahat ng sinasabi nila, mga kaaldab, wala naman po talagang katotohanan. Sinasabi ko lang po ito, mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat, sa mga taong bumabatikos at siyempre sa mga taong mahilig po makisawsaw at ang laging pinagbibintangan ang Aldab Nation. Wala na po kaming ginawang tama sa mata po nila. Pero aminado naman po tayo, mga kaaldab, na tayo yung pinakamaraming post, pinakamaraming update, kasi marami akong nakukuhang impormasyon impormasyon na hindi lang talaga pumapabor sa kanila at ang gusto nilang impormasyon ay yung aayon sa kanila. Di po ba? Hindi naman po pwede po, mga kaaldab, na nagkakagulo na tapos sa kanila lahat yung mga papabor. Hindi po ba? Gaya nga po nito,
Eto, kumakalat to. Siguro naman po, napakinggan nyo na to na sinasabing isasalba nga po raw ni Tito Sen si Arjo Ataide. Lahat daw po ng mga koneksyon ni Tito Sen gagamitin po para makaligtas si Congressman Arjo. O yan ay base po Base po yan sa nakakalat nating impormasyon. At syempre base na rin po yan sa mga taong kumbaga nagtatanong. Kasi nakikita naman po nila Alam naman po nila mga kaaldab. Lalo na nga po ngayon na talagang hindi mo na alam kung sino yung paniniwalaan mo. Hindi mo na alam kung sino nga po ba yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi lang ng fake news. Bagamat marami pong mga kwento lumalabas, maraming mga kwento na nagsasabi na ganito ganyan, pero wala naman po silang ebidensya at resibo. Hindi po ba? Ganun din daw po yung sinasabi sa atin, pero hindi mo na kailangan pang magresibo at ebidensya. Sa mga nakikita lang po natin sa social media, doon pa lang panalo na tayo Doon pa lang makikita nyo na parang may mali. Doon pa lang masasabi nyo na tama naman yung mga sinabi ni Mr. Destiny. Di po ba? Hindi lang talaga nila matanggap. Hindi lang po nila kayang i-explain yung mga bagay-bagay na tayo lang po talaga ang unang nakakaalam at unang nakakakita. Dahil masipag nga po tayo maghanap. Kaya ang sabi ko sa inyo, mga ilang main fanatics pumupunta pa sa channel natin para lang po magkaroon sila ng update. Ganun din po yung Alden fanatics. Kasi lahat naman po mga kaaldab na mga sinasabi ko at mga paliwanag ko base rin naman po sa social media. Base rin naman po kina Alden Richards at kay Maine Paul Quezon. Di po ba? At kung wala nga pong kasalanan si Congressman Arjo, bakit natatakot siya? Bakit affected siya? Di po ba? Wala po kasi nga po totoo lahat ng sinabi natin. Totoo lahat ng naging pahayag natin. Nadarating din po yung araw mga kaaldab, magkakaalaman na 50 million po ang pera. Hindi po ganun kaliit yun. 20 kumbaga bansa o 20 travel. Mahigit pa sa 20 po. Para lang po sa kalaman ng lahat. Yung 20 po, may mga photos na si Mengay lang po yun nag-post. Lahat po yun umalis ng bansa. Di po ba? Kaya sino maniniwala na walang pera? Tapos ang sabi nga po nila, galing po mismo sa bulsa ni Congressman Arjo. Ganun kalaking pera, saan naman po nang galing yun? Di po ba? Kung wala pong flood control project na nangyari, sa tingin nyo, yung mga ginastos po sa kasal, birthday celebration at kung ano-ano pa, doon pa lang makikita nyo na, doon pa lang malalaman nyo na parang may mali. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Para lang po sa mga taong kritiko ni Mr. Destiny, kayo na po humusga, kayo na po magsabi kung ano yung sa palagay ninyo at kung ano sa tingin po ninyo. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Para lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Sa mga taong hanggang ngayon nagsasabi na hindi ganito, hindi ganyan. Wala pong problema yon. Ang importante sa akin mga kaaldab, maibigay ko po sa inyo yung update na gusto po ninyo makita. Gusto nyo pong mapanood at syempre gusto nyo pong malaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami pong natutuwa sa channel ni Mr. Destiny. Pero marami rin pong naiinis. Pero normal lang yan. At least alam niyo po yung nagaganap at nangyayari. Kung sakasakali maabsuelto si Congressman Arjo, wala naman pong problema. Pero kahit naman po makaabsuelto sila, pero sa mata ng Panginoon at sa mata ng tao, ay hindi po maiaalis. Di po ba? Yung mga bagay-bagay na totoong naganap at totoong nangyari. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo
dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.